Ang mansyon sa Ayala Alabang, ang bahay na nagkakahalaga ng 250 milyong peso. Ang tahanan na buong akala nila ay mamanahin nila mula sa akin. Wala na. Isinuko ko ang titulo. Hinayaan kong kunin ito ng bangko. Sinunog ko ang tulay na akala nila ay tatawirin nila pabalik sa buhay ko. At sa yaman ko, ginawa ko ito dahil pagkatapos ng 15 taon, 15 taon na parang hangin lang ako sa kanila. Nagkaroon sila ng kapal ng mukhang kumatok sa pinto ko, dala ang 12 maleta. At ang buong akala nila ay sasalubungin ko sila ng may ngiti at bukas na mga kamay. Akala nila, dahil lang sa dugo, may karapatan sila sa lahat ng pinaghirapan ko. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila ng malaki. Ang pangalan ko ay Arturo. At ito ang kwento kung paano ko binigyan ng leksyon ang sarili kong pamilya. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Bahagyang pagbabago ng musika, nagiging mas personal at puno ng alaala. 15 taon. Isipin ninyo, 15 taon ng katahimikan. Walang tawag sa telepono tuwing Pasko. Walang pagbati sa aking kaarawan. Kahit noong pumanaw ang aking asawa, si Martha, ang kanilang ina, wala sila. Ako lang mag-isa sa simbahan, nakatingin sa kanyang kabaong, iniisip kung saan ako nagkamali bilang isang ama. Ang sakit noon, parang lason na unti-unting kumakain sa puso mo. Isang sakit na hindi maipaliwanag. Nasanay na akong mag-isa, ang maliit kong negosyo sa landscaping, ang Arturo's Garden, yun ang naging mundo ko. Doon ko ibinuhos ang lahat ng oras at lakas ko. Ang bawat halaman na itinanim ko, ang bawat hardin na dinisenyo ko, para bang isang panalangin para sa kapayapaan ng aking kaluluwa. At sa awa ng Diyos, lumago ito. Lumaki ng higit pa sa aking inaasahan. Hanggang sa isang araw, may isang malaking kumpanya na nag-alok na bilhin ito. Ang presyo, 4 bilyong peso, 1 bilyon. Hindi ko yun pinagyabang. Bumili ako ng isang malaking bahay sa Ayala Alabang, hindi para magpasikat kundi para magkaroon ng kapayapaan. Isang lugar kung saan ko gugugulin ang mga natitirang taon ng buhay ko. Kasama ang mga alaala ni Martha, kasama ang katahimikan. Pero ang kapayapaan, hindi pala ito nabibili. Isang araw pa lang akong nakalipat, narinig ko ang doorbell. At nang buksan ko ang pinto, gumuho ang mundo ko. Nandoon sila, ang anak kong si Marco at ang asawa niya, si Cynthia. Ang babaeng sumira sa aming pamilya. Walang paghingi ng tawad, walang paliwanag, walang kamusta ka na itay. Ang mga mata ni Cynthia, parang mga mata ng isang agila na nakakita ng kanyang biktima. Hindi siya sa akin nakatingin kundi sa loob ng bahay ko. Sa mga mamahaling muebles, sa malaking chandelier, sa lawak ng espasyo. Para bang sinusukat na niya sa kanyang isipan kung magkano ang halaga ng bawat bagay. Wow, itay, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng sarkasmo. Naglihim ka pa sa amin, ha? Ang laki pala ng bahay mo. Saktong-sakto, may sapat na kwarto para sa aming lahat. At basta na lang sila pumasok, kinaladkad nila ang kanilang mga maleta sa sahig, nakakakintab pa lang na para bang pag-aari na nila ang lugar. Para bang ako, ang may-ari ng bahay, ay isa lang utusan na tagabukas ng pinto. Iyon ang naramdaman ko. Isang matinding sampal sa aking pagkatao. Walang utang na loob. Iyon ang tawag doon. Isang bagay na sagrado sa ating mga Pilipino, pero para sa kanila wala itong halaga. Naisip kong ipagtabuyan sila. Naisip kong isigaw ang lahat ng sakit na kinimkim ko sa loob ng 15 taon. Pero may nakita ako sa likod nila. Nakatago sa mga maleta. Ang apo ko, menos si Isabel, 17 taong gulang na siya ngayon. Ang huli kong kita sa kanya ay noong 2 taon pa lang siya at sa mga mata niya, sa mga mata ng bata, nakita ko ang isang bagay na pumigil sa akin. Takot. Isang malalim na takot na hindi para sa akin, kundi para sa kanyang mga magulang. At sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi ito isang simpleng pagbisita, hindi ito isang muling pagsasama-sama ng pamilya. Isa itong desperadong pagtakas. Kaya pinapasok ko sila. Akala nila nalinlang nila ako. Akala nila isa lang akong malungkot na matanda na uhaw sa kanilang pagmamahal. Isang matandang ulyanin na madaling paikutan. Pero ang hindi nila alam,
Ang pagpasok nila sa pintuan na yon ay pagpasok sa isang bitag na ako mismo ang naghanda. Ang hindi nila alam ay hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Ang bawat ngiti ko sa kanila, ang bawat paggubo, ang bawat pag-arte na nanginginig ang aking mga kamay, lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano para ilantad ang kanilang tunay na kulay, hindi lang sa akin kundi sa buong mundo. Isang plano para iligtas ang nag-iisang inosenteng tao sa kanilang kasakiman, ang aking apo. Magbabayad sila. Hindi sa pera, dahil ang pera madali lang kitain. Magbabayad sila sa paraang pinakamasakit, sa kanilang dangal at sa kanilang kalayaan. Ito ang simula pa lang, ang simula ng kanilang katapusan. Bago ko ikwento ang lahat, ang bawat detalye ng aking plano, paki-subscribe po muna sa ating channel at i-like ang video na ito. Malaking tulong po iyan at sana po ay i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nakikinig ngayon. Salamat po. Ang katahimikan sa loob ng aking sala ay may bigat, isang bigat na parang kayang dumurog sa buto ng isang tao. Si Marco, ang aking anak, ay nakaupo sa dulo ng isang silyang balat. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pagitan ng kanyang mga tuhod at ang kanyang mga mata ay umiiwas, tumitingin sa lahat ng dako maliban sa aking mukha. Mas maliit siya sa aking alaala, mas mahina. Ang mamahaling damit na suot niya ay lukot na at may butil-butil na pawis sa kanyang noo na walang kinalaman sa init ng silid. Iyon ay pawis ng kaba, ng takot. Samantala si Cynthia, ang kanyang asawa, ay hindi mapakali. Ang kanyang paglakad-lakad ay parang sa isang pusang nakakulong. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula sa chandelier na gawa sa kristal patungo sa mga painting sa dingding na para bang bawat segundo ay kinakalkula niya ang halaga ng bawat bagay na kanyang nakikita. Nakatayo ako sa may bar, nakatalikod sa kanila habang nagsasalin ng isa pang baso ng brandy, dahan-dahan. Sinasadya kong bagalan ang bawat kilos. Ang tunog ng alak na bumubuhos sa basong kristal ang tanging ingay na maririnig. Gusto kong pawisan sila. Gusto kong maramdaman nila ang bigat ng 15 taon na ibinaliwala nila. Ang bigat ng kanilang kasalanan na ngayon ay pumabalik sa kanila. Nang sa wakas ay humarap ako, biglang umubo si Marco. Halatang kinakabahan. At sinimulan niya ang talumpati na alam kong ininsayo na nila sa kotse bago pa man sila dumating. Itay, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Marami po kaming napag-isip-isip nitong mga nakaraang araw. Ang buhay po pala ay napakaikli. Noong pumanaw si inay, doon po namin napagtanto na hindi sulit na magkimkim ng sama ng loob. Namimiss po namin kayo. Gusto po naming maging isang buong pamilya ulit. At pagkatapos ay idinugtong niya ang mga salitang alam kong si Cynthia ang nagturo sa kanya. Gusto po naming alagaan kayo sa inyong pagtanda. Alagaan ako. Dahan-dahan akong uminom mula sa aking baso, hinayaang manuot ang anghang sa aking dibdib. Bago ako sumagot, tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang batang pinalaki ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang batang pinag-aral ko sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng 14 na oras sa ilalim ng sikat ng araw. At ang nakikita ko ngayon ay isang estranghero na nagtatago sa likod ng isang maskara. Alagaan ako? Pag-uulit ko, ang boses ko ay walang emosyon. Iyan ba ang tawag ninyo diyan? Mukhang wala kayong pakialam sa pagtanda ko noong mag-isa akong nakaupo sa burol ng inay ninyo. Wala kayong pakialam noong Pasko na ang kasama ko lang ay ang 4 na sulok ng bahay na ito? Napayuko si Marco, pero mabilis na sumingit si Cynthia. Ang kanyang mga salita ay kasing kinis ng sutla. Naku itay, wag naman po kayong ganyan. Lahat po tayo ay nasaktan. Kailangan lang po natin ng panahon. Pero tingnan ninyo po tayo ngayon. Nandito na kami. At sa totoo lang po, naaawa po ako na makita kayong mag-isa sa ganito kalaking bahay. Hindi po dapat kayo nag-iisa. Delikado po iyan sa isang taong kaedad ninyo. Pinanood ko siyang maglakad sa gitna ng silid at huminto siya sa ibabaw ng mamahaling Persian rug na inangkat ko pa. Isa itong obra maestra, hinabi ng kamay. At doon siya tumayo. Ang putik mula sa kanyang sapatos ay
Idiniin niya sa mga hibla ng alpombra. Hindi niya napansin. O marahil wala lang siyang pakialam. Para sa kanya, isa lang itong bagay na gagamitin at sisirain. Hindi ako nagsalita tungkol sa alpombra. Pinanood ko lang sila. Akala nila isa akong hangal. Tinitingnan nila ang magaspang kong mga kamay at ang kulubot kong mukha at ang nakikita nila ay isang simpleng hardinero na sinuwerte lang. Wala silang kaalam-alam na ang Arturo's Garden and Landscaping, ang kumpanyang dati nilang pinagtatawanan, ay lumago at naging isang higante. Hindi nila alam na 2 taon na ang nakalipas, isang korporasyon ang nag-abot sa akin ng tseke na nagkakahalaga ng 2 bilyong peso. Para bilhin ang lahat ng pinaghirapan ko, hindi nila alam na miyembro pa rin ako ng Board of Directors. Para sa kanila, ako lang si Tatay Turo, ang matandang nakahukay ng ginto sa likod bahay. Tatanungin ko na sana sila kung ano talaga ang pakay nila nang biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang nakakabinging tunog na patalon siya na parang nabaril. Nanginginig niyang kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa at biglang namutla ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang screen at agad na pinatay ang tawag. Sino ang tumatawag sa iyo ng ganitong oras? Tanong ko habang pinapaliit ang aking mga mata. 8:00 na ng gabi. Wala po yon, nauutal na sagot ni Marco habang isinisiksik pabalik ang telepono sa kanyang bulsa. Telemarketer lang po. Mga spam call, alam nyo na po, hindi sila tumitigil. Tinitigan ko siya, alam ko ang itsurang iyon, alam ko ang panic na iyon. Hindi iyon telemarketer, iyon ang itsura ng isang taong tinutugis. At muling tumunog ang telepono. Mas malakas, mas mapilit. Ang kamay ni Marco ay nanginginig pero hindi niya ito sinagot. Mukhang may gusto talaga silang ibenta sa iyo, sabi ko, na may bahid ng pang-uuyam. Sinamaan ng tingin ni Cynthia si Marco, isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, ang ngiti niya ay kasing liwanag, ngunit kasing peke ng isang peking perlas. Siya nga po pala, Itay, ang ganda po talaga ng bahay na ito. Nakaloan po ba ito? Ang taas po ng interes ngayon, sana po hindi kayo nalamangan. Pinili ko ito ng cash, sabi ko, at ang liwanag ng kasakiman sa kanyang mga mata, nagliyab na parang apoy. Cash, bulong niya. Napakaganda po niya na pero kailangan ninyong mag-ingat. Sa ganitong klaseng ari-arian, siguradong napakagulo ng mga papeles. Saan niyo po tinatago ang titulo? Para lang po. Sa kaligtasan, medyo makakalimutin na po kasi kayo. Ayaw po naming may mawala na importanteng dokumento. Ayan na. Ang pain, hindi lang siya nangingisda. Naglalatag na siya ng lambat. Gusto niyang malaman kung nasaan ang puso ng aking yaman. Gusto niyang malaman kung malinis na sa akin ang lahat para maisip niya kung paano ililipat ang pangalan niya rito. Nasa ligtas na lugar, sabi ko. Talaga po? Lumapit pa siya na halos dumikit na sa akin. Kami po, pwede namin kayong tulungang ayusin ang lahat. Magaling po si Marco sa pinansyal. Pwede naming alisin ang bigat na iyan sa inyong mga balikat. Hindi na po ninyo dapat iniisip ang mga buwis at titulo sa edad ninyong 70. Tiningnan ko si Marco na basang-basa na ng pawis dahil lang sa pag-vibrate ng kanyang telepono. Magaling sa pinansyal. Ang pait ng biro na iyon ay halos malasahan ko na. Inilapag ko ang aking baso sa mesa. Tumingin ako sa sulok kung saan nakaupo si Isabel. Nakakulong siya sa isang maliit na sofa, nakapikit at bahagyang nanginginig kahit na mainit sa loob. Siya lang ang dahilan kung bakit nasa loob pa rin sila ng bahay ko. Pagod na ako, bigla kong sabi, at kailangan ng magpahinga ni Isabel. Nagulat si Cynthia. Sige po, alin po ang mga kwarto namin? Pwede po kaming matulog sa master's bedroom para hindi na po kayo mahirapang umakyat. Doon kayo sa mga guest room sa ibaba, Wayne, putol ko sa kanya, yung malapit sa kusina. Naglakad ako palampas sa kanila, papunta sa hallway na naghihiwalay sa aking pribadong espasyo. Huminto ako sa tapat ng mabigat na pinto ng aking opisina. Kinuha ko ang isang susi mula sa aking bulsa, isang malaki at tansong susi, at isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-lock ay malakas at pinal. Pagkatapos humarap ako sa keypad sa pader na kumokontrol sa buong pribadong bahagi ng bahay.
Nakita kong sinusubukan ni Cynthia na silipin ang code na ipipindot ko, kaya't hinarangan ko ito ng aking katawan at nag-type ng isang bagong code. Ang petsa kung kailan ko ibinenta ang aking kumpanya. Bawal pumasok sa bahaging ito ng bahay, sabi ko. Puno ang kusina ng pagkain, may mga tuwalya sa banyo ng bisita. Bukas na tayo mag-usap. Pero, Itay, simula ni Marco, wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ko ng malamig. Nandito kayo dahil may sakit ang anak ninyo. Huwag ninyong ipagkamali ang aking pagiging magiliw sa pagpapatawad. Tiningnan ko si Cynthia sa huling pagkakataon. Nakatitig siya sa nakakandadong pinto ng aking opisina, hindi sa akin, kundi sa premyong inaasam niya. Pumasok ako sa aking silid-tulugan at nilock din ang pinto. Pagkatapos, binuksan ko ang monitor ng security camera sa tabi ng aking kama at pinanood ko sila at doon natapos ang kanilang pag-arte. Si Marco ay bumagsak sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ito ng may purong takot. Si Cynthia, hindi niya ito inalo. Hindi niya tiningnan ang kanyang anak. Naglakad siya diretso sa hallway. Tumayo siya sa harap ng pinto ng aking opisina at sinubukang buksan ito. Pagkatapos ay yumuko siya at sumilip sa butas ng susi. At narinig ko ang kanyang bulong sa pamamagitan ng mikropono ng kamera. Matandang hangal, sabi niya. Nakatago diyan, alam ko. At bumaling siya kay Marco. Nakita mo ba ang panginginig ng kamay niya? Ulyanin na siya, Marco. Hindi na niya alam kung anong araw ngayon. Kailangan lang nating magpanggap. Bigyan mo ako ng 1 linggo at mapapapirma ko siya. 1 linggo lang. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang aking mga kamay ay matatag. Ang aking isip ay malinaw. Akala nila sila ang maninila. Akala nila ako ang biktima. Hindi nila alam, pumasok sila sa lungga ng isang leon at ang leon na ito ay gutom na gutom. Ang araw ay sumisikat pa lang nang bumaba ako sa engranding hagdanan ng sarili kong tahanan. Ngunit ang amoy ng sunog na mantikilya at ang matinis na tunog ng mga pagpitik ng daliri ay nagsasabi sa akin na hindi na ako ang hari sa sarili kong kaharian. Karaniwan ang umaga ko ay tahimik. 1 tasa ng itim na kape, 1 piraso ng tinapay at ang dyaryo sa beranda. Iyon ang aking ritual. Ngunit habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang isang boses na nagpapakulo ng aking dugo. Si Cynthia. Nakatayo siya sa gitna ng aking kusina, suot ang isang roba na gawa sa sutla na sigurado akong sadya niyang inempake para sa pagkakataong ito at kung makapag-utos ay parang siya ang direktor ng isang dula sa teatro. Si Manang Nena, ang aking matagal ng kasambahay, ay halos maiyak na. Si Manang Nena ay isang mabait na kaluluwa, isang babaeng may dangal sa kanyang trabaho at alam na alam niya kung paano ko gusto ang aking itlog. Ngunit ngayon, siya ay nagpaparoot parito, litong-lito at nanginginig sa pagitan ng kalan at ng kitchen island. Ang mesa ay puno ng pagkain, sapat para sa isang buong barangay, ngunit 3 lang sila. Si Marco ay nakaupo na, sumusubo ng pagkain na parang 1 linggo siyang hindi kumain. Ni hindi man lang siya tumingala para batiin ako. Si Isabel naman ay nasa dulo ng mesa, tinutusok-tusok ang isang tuyong tinapay, halatang gusto nang umalis. Nilapitan ko si Manang Nena at marahang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Ayos lang po iyan, Manang, sabi ko ng mahinahon. Magpahinga po muna kayo, ako na po ang bahala rito. Sa takot, mabilis siyang umalis habang binibigyan ng isang huling nakakatakot na tingin si Cynthia. Nagsalin ako ng kape, maligamgam na, wala akong pakialam. Sumandal ako sa marmol na counter at pinagmasdan ang aking manugang. Sa bahay na ito, Cynthia, sabi ko sa mababang boses, ang mga tao ay tinatrato ng may respeto. Si Manang Nena ay isang empleyado, hindi isang alila. Ngumisi lang siya habang kumukuha ng 1 piraso ng melon. Naku, Itay, napakalambot ninyo. Kaya naman kayo naging hardinero buong buhay ninyo. Hindi ninyo alam kung paano humingi ng kalidad. Kung titira kayo sa ganitong bahay, kailangan ninyong matutong pamahalaan ang mga tauhan, kung hindi, aapakan lang nila kayo. Umupo siya sa tabi ni Marco at nagsimulang magpahid ng mantikilya sa croissant. Tumingin siya sa paligid ng kusina,
at ang kanyang mga mata ay dumapo sa malaking bintana na tanaw ang hardin sa likod. Iyon ang paborito kong tanawin. Ang hardin ay perpekto, isang testamento sa 40 taon ng aking pagod at disenyo. May isang malaking puno ng akasya sa gitna na nagbibigay ng magandang kwadro sa tanawin ng lawa. Alam ninyo, sabi niya habang ngumunguya, ang sanga ng puno na iyan ay sumasayad na sa bubong. Kailangan ninyong putulin iyan bago pa makasira. Ang ingay din kapag humahangin. Tinitigan ko siya, hindi siya nagtatanong. Naguutos siya. Sa isip niya, wala pa ring nagbago. Ako pa rin si Turo ang manggagawa, ang tagapag-ayos, ang taong nagpapakapagod para hindi siya mahirapan. Ang katotohanang ako ang may-ari ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo ay walang halaga. Si Marco sa wakas ay tumingala, may tumutulong sarsa sa kanyang labi. Opo, itay, sabi niya, baka pwede ninyong tingnan. Dala ninyo po ba ang mga gamit ninyo? Ang kawalan ng respeto ay nakakagulat, napakakaswal, na halos matawa ako. Nakaupo sila sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko at inuutusan akong magtrabaho sa hardin sa sarili kong pamamahay. Ibinaba ko ang aking tasa. Sige, sabi ko, titingnan ko. Hindi man lang nagpasalamat si Cynthia, bumalik lang siya sa kanyang pagkain. Lumabas ako sa likod bahay sa malamig na hangin ng umaga. Naglakad ako palampas sa puno ng akasya. Walang sanga akong ginalaw. Sa halip, naglakad ako papunta sa dulo ng aking ari-arian, malapit sa bodega ng mga gamit, kung saan alam kong hindi nila ako maririnig. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng isang numero na kabisado ko. Ang numero ni Lito, ang dati kong kanang kamay. Boss, sagot niya. Maaga pa, ah? May sunog ba? Malapit na, sabi ko. Nandito na sila, Lito. Ang mga buwitre. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Anong gusto mong gawin, boss? Gusto mo bang puntahan ko sila dyan at takutin? Hindi, sagot ko. Masyadong madali iyon. Gusto kong bigyan sila ng leksyon. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong magpanggap. Ipinaliwanag ko ang plano. Ang plano na ipamukha sa kanila na ako ay bangkarote at walang-wala na. Nakuha ko, sabi ni Lito, at narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Gusto mong maglaro ng kawawa? Sige, ako ang bahala. Tawagan mo ako ulit at ako na ang magiging tagadala ng masamang balita. Salamat, Lito. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako ron sandali. Tinitingnan ang maganda kong bahay. Ang lugar na dapat sana ay aking santuwaryo. Ngayon ay naging isang entablado. Huminga ako ng malalim, ginulo ko ng kaunti ang aking buhok para magmukhang problemado at muling tinawagan si Lito. Nang sumagot siya, nagsimula na akong sumigaw. Anong ibig mong sabihin, naka-freeze? Sigaw ko habang nagmamadaling bumalik, papasok ng bahay. Pumasok ako sa kusina na parang isang bagyo. Ang telepono ay nakadikit sa aking tainga at ang aking mukha ay isang perpektong maskara ng takot. Lito, kailangan mong pigilan sila. Sigaw ko, sinisiguradong maririnig nila sa hapagkainan. Hindi ko pwedeng mawala ang bahay na ito. Kakabili ko lang. Tumahimik ang buong silid. Ang tinidor sa kamay ni Marco ay nanigas sa ere. Si Cynthia ay napalingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Naglakad-lakad ako sa harap nila. Hindi sila pinapansin. Buong-buo ang aking atensyon sa aking pag-arte. Anong ibig mong sabihin kinukuha na ng bangko ang loan? Nagbayad ako ng down payment. Akala ko may oras pa ako. Lito, makinig ka. Ilipat mo ang pondo mula sa kabilang account. Ano? Paanong wala nang natira doon? Huminto ako. Sumandal ako sa counter na parang nanghina ang aking mga tuhod. Sa susunod na linggo, bulong ko, sapat na para marinig nila. Darating sila para kunin ang lahat sa susunod na linggo. Lito, may pamilya ako rito. Hindi ako pwedeng mapunta sa kalsada. Hindi ulit. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Tumingin ako sa sahig, ang aking mga balikat ay bagsak. Pagkatapos ay tumingala ako sa kanila. Si Marco ay putlang-putla, mukha siyang masusuka. Dumating siya rito para humanap ng salbabida at sinabi ko lang sa kanya na ang barko ay palubog na. Pero si Cynthia, hindi siya mukhang takot.
Hindi siya nag-alala para sa akin. Hindi siya nabahalan na ang kanyang biyenan ay malapit nang mawalan ng tirahan. Pinanood kong mabuti ang kanyang mukha at nakita ko ang mga naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tinitimbang ang sitwasyon. Hindi siya tumitingin sa isang trahedya. Tumingin siya sa isang oportunidad. Ang kanyang mukha ay biglang naging isang maskara ng pag-aalala. Ngunit nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Iyon ay kasakiman, purong kasakiman. Hindi niya iniisip kung paano ako ililigtas. Ang iniisip niya ay kung ano ang maaari niyang madampot bago kunin ng bangko ang lahat. Naku, Itay, sabi niya ng malambing habang tumatayo at lumalapit sa akin. Ayos lang po ba ang lahat? Sino po iyon? Tiningnan ko siya at alam ko na ang bitag ay nakalatag na at kagat na niya ang pain. Iniwan ko ang kusina na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat kunwari. Naglakad ako ng dahan-dahan, nakayuko, na parabang ang balita ng aking pagkalugi ay pisikal na sumira sa aking gulugod. Nagbulong ako ng kung ano tungkol sa paghahanap ng mga dokumento at nagtungo sa pasilyo. Ngunit sa sandaling lumiko ako at nawala sa kanilang paningin, tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga hakbang ay naging tahimik at tiyak. Hindi ako isang taong talunan. Ako ay isang mga ngaso na kalalatag lang ng bitag. At ngayon, kailangan kong makita kung ang aking biktima ay nahuli na. Alam ko kung saan sila pupunta. Ang silid na ibinigay ko sa kanila ay ang pinakamalayo. Isang malaking kwarto na may maninipis na pader kung alam mo lang kung saan makikinig. Nilampasan ko ang aking opisina at pumasok ako sa isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang mga linen katabi mismo ng kanilang silid. Iniwan kong bahagyang nakaawang ang pinto. Ito ang paraan na ginagamit ko noong bata pa si Marco para mahuli siyang tumatakas sa gabi. Hindi ko akalain na gagamitin ko ulit ito makalipas ang 40 taon para protektahan ang aking sarili mula sa kanya. Halos agad-agad kong narinig ang kanilang mga boses. Pabulong, ngunit puno ng galit. Ang tunog ng mga desperadong tao na napagtantong ang kanilang sinasakyang bangka ay may butas. Kailangan na nating umalis, Marco. Iyon ang aking anak. Ang boses niya ay mataas at nagrereklamo. Tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nahihirapan. Narinig mo ba siya sa telepono? Darating ang bangko sa susunod na linggo. Kung mananatili tayo rito, madadamay tayo sa gulo niya. Baka pati ang mga ari-arian natin, habulin nila. Pumunta tayo rito para sa libreng sakay, hindi para bayaran ang utang ng isang matandang bangkarote. Nag-antay ako. Hinintay kong sumang-ayon si Cynthia na iempake ang kanyang mga bag at bumalik sa kung saan man silang lungganang galing. Ngunit minaliit ko ang kanyang kasakiman. Ang kanyang boses ay hindi takot. Ito ay malamig at matalas, parang tunog ng isang kutsilyo na tumatama sa sangkalan. Ang tanga mo, Marco, blong niya. Hinaan mo ang boses mo. Akala mo ba dinala ko tayo rito para lang umalis dahil sa isang tawag? Mag-isip ka nga. Kung kukunin ng bangko ang bahay sa susunod na linggo, ibig sabihin mayroon tayong 7 araw. 7 araw kung saan siya pa rin ang legal na may-ari. 7 araw kung saan siya ay nagpapanik, nalilito at desperado. Anong pakinabang natin diyan? Sagot ni Marco. Kung wala na ang bahay, wala na rin ang pera. 70 anyos na siya, sagot ni Cynthia. Ulyanin na siya. Malamang mayroon siyang ibang mga ari-arian na nakalimutan na niya o mga account na hindi pa na-freeze ng bangko. At ang pinaka-importante, mayroon siyang insurance. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Sumandal ako ng mas malapit sa siwang ng pinto, pinipigil ang aking hininga. Life insurance, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging isang demonyong bulong. Ang isang taong tulad ni Tatay Turo, siguradong may policy, malamang malaki mula pa noong may-ari siya ng kumpanyang iyon. Kung mawala sa kanya ang lahat at ang stress ay sumobra na, alam mo na, ang mga matatanda madalas atakihin sa puso, di ba? Nakatayo ako sa madilim na cabinet. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na halos bumaon na ang aking mga kuko sa aking palad. Hindi na ito tungkol sa pera lang.
Tinatayanan nila ang aking buhay kapalit ng isang tseke. Pero kahit hindi siya mamatay, sabi ni Marco, at naririnig ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses, ngunit hindi sapat, anong silbi niya sa atin kung wala na siyang pera? Guardianship, sabi ni Cynthia, ang salita ay may bigat ng isang hatol. Kung nawawala na ang kanyang isip at ang kanyang pera, idedeklara siyang incompetent ng Estado. Kailangan nating maunahan iyon. Papirmahin natin siya ng emergency guardianship papers bago pa man kumilos ang bangko. Sasabihin natin sa kanya na para ito protektahan ang mga ari-arian para itago sa mga nagpapautang. Maniniwala siya. Nagtitiwala siya sa iyo. Kapag nakuha na natin ang power of attorney, pwede na nating i-liquidate ang anumang natitira bago pa man makuha ng bangko. Ibenta ang mga muebles, ang mga painting, ang mga alahas. Lilimasin natin ang lahat ng laman ng personal accounts niya. Babakbakan natin ang bangkay bago pa man dumating ang mga buwitre. Ipinikit ko ang aking mga mata sa dilim. Isang napakasaklap na imahe, babakbakan ng bangkay. Ganon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang ama, hindi isang lolo, isa lamang karne. Isang bagay na kailangang ubusin. Pero hindi naman tanga si Itay, sabi ni Marco, baka hindi siya pumirma. Pipirma siya, sagot ni Cynthia nang may nakakatakot na kumpiyansa. Takot siya, Marco. Nakita mo ba ang panginginig niya sa kusina? Takot siyang maging mahirap ulit. Kailangan lang natin siyang tulak ng kaunti pa. Iparamdam natin sa kanya na tayo lang ang kanyang kaligtasan. At kung manlaban siya, may mga paraan para paamuhin ang isang matanda. May dala akong gamot sa aking bag, pampatulog, pamparelax. Kapag medyo groggy na siya, hindi na niya babasahin ang mga nakasulat sa maliit na letra. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang aking anak ay hindi tumutol. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya sinabi na ang pagpapainom ng gamot sa sarili niyang ama ay isang linya na hindi niya tatawirin. Sige, sabi niya sa wakas. Sige, pero kailangan nating bilisan. Gagawin natin ito mamayang gabi, sabi ni Cynthia. Puntahan mo siya. Maging mabait ka. Sabihin mong nandito tayo para suportahan siya. Tatawagan ko ang kaibigan kong abogado, si Rick. Maghahanda siya ng mga papeles. Tatapusin natin ito pagkatapos ng hapunan. Narinig ko na ang sapat. Umurong ako mula sa pinto, gumagalaw ng walang ingay. Ang puso ko ay hindi na mabilis ang tibok. Naging mabagal ito, mabigat at matatag. Ang anumang natitirang pag-asa na baka mayroon pang kahit kapiranggot na desensya ang aking anak ay naglaho na. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Gusto nilang paglaruan ang buhay ko. Gusto nilang painumin ako ng gamot at pagnakawan. Sige, hindi ko sila palalayasin. Masyadong madali iyon, masyadong maawain. Kung palalayasin ko sila ngayon, hahanap lang sila ng ibang biktima? Hindi. Hahayaan ko silang manatili. Hahayaan ko silang isipin na nananalo sila. Hanggang sa mismong sandali na sumarado ang aking bitag. Naglakad ako pabalik sa pasilyo nang bigla akong muntik ng mabangga sa isang maliit na figura. Si Isabel. Napatalon siya, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa takot. Mahigpit niyang yakap ang isang luma at punit-punit na backpack. Mukha siyang isang multo sa sarili kong pamamahay. Huminto ako. Pilit kong pinalambot ang aking ekspresyon. Isabel, sabi ko ng marahan, ayos ka lang ba? Tumingin siya sa paligid, nanginginig. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na nagsasabing desperado siya. Lolo, bulong niya, ang boses niya ay parang hangin lang. Kailangan po ninyong mag-ingat. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, apo? Si mama po, sabi niya, at namuo ang luha sa kanyang mga mata. May dala po siyang mga tableta, yung mga asul. Ganyan din po ang ginawa niya kay Lola Ellie. Bago po siya dinala sa home, inihahalo niya po sa tsaa. Nanlamig ang aking dugo. Si Lola Ellie, ang ina ni Cynthia, naalala kong pumanaw ito ilang taon na ang nakalipas. Sabi nila, natural daw ang sanhi. Ngayon, habang tinitingnan ko ang takot sa mga mata ng aking apo, nag-iisip ako kung gaano nga ba kanatural iyon. Naririnig ko po silang nag-uusap ni Papa. Pagpapatuloy ni Isabel, ang mga salita ay mabilis at pabulong. Sabi po nila, nalilito na raw kayo. Kailangan niyo raw po ng tulong para makapagpahinga.
Pero hindi po totoo yon, Lolo. Matalas pa po kayo. Nakikita ko po. Pakiusap po, huwag po ninyong iinumin ang tsaa. Huwag po kayong pipirma ng anumang papeles. Tumingin siya ulit sa kanyang likuran, takot na baka biglang lumitaw ang kanyang ina. Ipadadala po nila ako sa malayo, sabi niya, at isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kapag nakuha na po nila ang pera, sabi po nila ipapadala nila ako sa isang boarding school sa probinsya, isang lugar para sa mga problemadong babae, para daw po hindi ako sagabal. Inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang mga balikat, napakapayat. Tiningnan ko siya sa mata at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hinayaan kong mahulog ang aking maskara. Hinayaan kong makita niya ang lakas na nagtayo ng isang imperyo. Isabel, makinig ka sa akin, sabi ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit mabagsik. Walang magpapadala sa iyo kahit saan, walang mananakit sa iyo, at walang magpapainom sa akin ng gamot. Naiintindihan mo ba? Tumango siya, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ang nanay mo ay nagkamali, sabi ko. Isang napakalaking pagkakamali. Akala niya siya ang lobo sa bahay na ito. Pero hindi. Kumuha ako ng panyo mula sa aking bulsa at iniabot sa kanya. Punasan mo ang iyong mga mata, bata. Bumalik ka sa iyong silid. Kung magtanong sila, hindi tayo nagkita. Magagawa mo ba yon para sa akin? Magagawa mo bang magpanggap na normal ang lahat kahit sandali pa? Tumango siya. Mabuti, sabi ko habang tumatayo ng tuwid. Dahil maglalaro tayo, ikaw at ako, at kapag tapos na ang laro, hinding-hindi ka na matatakot sa kanila ulit. Pinanood ko siyang umakyat ng hagdan. Hinawakan ko ang aking telepono sa bulsa. Gusto ni Cynthia na painumin ako ng gamot. Gusto niyang bakbakan ng bangkay. Naglakad ako papunta sa aking opisina para tumawag. Panahon na para ipakilala kay Cynthia ang konsepto ng mga kahihinatnan. At sisiguraduhin kong ito ay magiging isang delubyo. Bumalik ako sa sala. Ang aking puso ay tumitibok ng may malamig na galit na pilit kong itinatago sa likod ng isang kalmadong mukha. Tahimik ang bahay, ngunit ito ang uri ng katahimikan na nauuna sa isang malakas na bagyo. Natagpuan ko si Cynthia sa may sunroom, nakahiga sa isang chaise lounge na may hawak na isang baso ng aking pinakamahusay na Chardonnay, habang si Isabel, ang aking apo ay nakaluhod at nagkikiskis ng sahig gamit ang isang basahan. Ang eksenang iyon ay nagpakulo sa aking dugo. Narito ang isang babae na kakakaplano pa lang na lasunin ng kanyang biyenan at ngayon ay tinatrato ang sarili niyang anak na parang si Cinderella bago ang handaan. May nakaligtaang parte si Isabel, sabi ni Cynthia, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang telepono. Gamitan mo ng lakas, bata. Kakailanganin mo iyan kung hindi natin maayos ang gulong ito. Sinadya kong umubo ng malakas. Nagulat si Cynthia at natapo ng kaunting alak sa kanyang sutlang damit. Sinamaan niya ako ng tingin, ngunit mabilis na ibinalik ang peking maskara ng pag-aalala sa kanyang mukha. Naku itay, sabi niya, ginulat ninyo naman ako. Hindi po ba kayo dapat nagpapahinga? Namumutla po kayo kanina. Medyo nahihilo nga ako pagsisinungaling ko habang sumasandal ng mabigat sa hamba ng pinto. Sumisikip ang dibdib ko. Sa tingin ko, kailangan kong pumunta sa butika para kunin ang aking reseta, ang stress, alam mo na. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Cynthia. Ang pagbanggit sa aking humihinang kalusugan ay musika sa kanyang mga tainga. Naku, hindi po kayo dapat magmaneho, sabi niya. Sabay inom ng alak, si Marco na lang po ang pupunta. Hindi, sabi ko, habang umiiling. Hindi alam ni Marco kung ano ang bibilhin, isang pinaghalong gamot iyon, napaka-espesipiko, kailangan kong pirmahan. Pero hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili ko sa likod ng manibela ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko. Itinaas ko ang aking kamay at pinanginig ito ng sapat lang para maging kapanipaniwala. Bumuntong hininga si Cynthia, halatang nayamot dahil naistorbo ang kanyang pagre-relax. Ay, hindi po ako pupunta. Masakit ang ulo ko. Tiningnan ko si Isabel na nasa sahig pa rin, nakayuko, sinusubukang maging invisible. Si Isabel na lang ang magmamaneho para sa akin, sabi ko. May lisensya naman siya, di ba? Ngumisi si Cynthia. Meron nga,
pero napakagaling niyang driver. Pero sige, isama ninyo siya, bilisan ninyo lang. At Isabel, huwag mong i-bore ang lolo mo sa mga drama mo. Sapat na ang iniisip niya tungkol sa bangko. Tumayo si Isabel, pinupunasan ang kanyang mapula at nagasgas na mga kamay sa kanyang pantalon. Tiningnan niya ang kanyang ina ng may halong takot at sama ng loob. Ngunit kinuha niya ang mga susing iniabot ko ng walang imik. Naglakad kami papunta sa garahe. Pinaliwala ko ang makintab na luxury sedan na sinakyan ni na Cynthia at Marco at dumiretso ako sa pinakasulok na bahagi kung saan may isang maalikabok na trapal na nakatakip sa isang malaking bagay. Hinila ko ang trapal at lumitaw ang aking 1997 Ford F-150. May mga yupi ito, mga gasgas at amoy gasolina at kusot. Ito ang truck na ginamit ko sa pagbuo ng aking negosyo. Ito ang tanging matapat na bagay sa garaheng ito. Tiningnan ito ni Isabel ng may malalaking mata. Sakay na, sabi ko, habang binubuksan ang pinto ng pasahero. Mas maganda ang takbo nito kaysa sa itsura. Umalis kami sa mansyon ng tahimik. Ang truck ay umuugong at nanginginig. Isang malaking kaibahan sa makinis na takbo ng mga modernong sasakyan, ngunit para sa akin ito ay parang kalayaan. Nagmaneho ako ng mga 10 minuto hanggang sa malayo na kami sa bahay at pumarada sa isang liblib na tanawin malapit sa lawa. Pinatay ko ang makina. Ang katahimikan ng kakahuyan ang bumalot sa amin. Si Isabel ay nakatingin sa labas ng bintana, kinakagat ang kanyang hinlalaki, isang ugali na naaalala kong ginagawa rin ng aking ina. Pwede ka nang magsalita ngayon, sabi ko ng marahan. Wala siya rito, walang mga kamera, walang mga listening device. Tayo lang. Napabuntong hininga si Isabel na parang kanina pa niya ito pinipigilan. Humarap siya sa akin at ang lahat ng kanyang damdamin ay bumuhos. Hindi lang siya umiyak, humagulgol siya. Ito ang tunog ng isang bata na matagal nang pasan-pasan ang bigat ng mundo. Inabot ko siya at niyakap. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking damit na flannel na amoy Old Spice at kusot at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Nang sa wakas ay humiwalay siya, ang kanyang mukha ay namumugto. Pasensya na po, Lolo, sabi niya habang sumisinghot. Pinupunasan ang kanyang ilong sa kanyang manggas. Pagod na po kasi ako. Sabihin mo sa akin, sabi ko, sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi ang mga kasinungalingan ng nanay mo, ang katotohanan. Bakit talaga kayo nandito? Huminga siya nang nanginginig. Nawala po sa amin ang lahat. Bulong niya, tumango ako. Iyon na nga ang hinala ko. Ang bahay, ang mga kotse, ang vacation home, ang bangka, lahat po, sabi ni Isabel. Pumasok po si Papa sa kripto. Akala niya po henyo siya. Isinangla niya po ang lahat. Tapos bumagsak ang market. Milyon-milyon po ang nawala sa kanya sa loob lang ng 1 linggo. Pero hindi po siya tumigil. Sinubukan niyang bawiin sa sugal, online poker, sports betting. Lalo lang po lumalim ang hukay niya. At ang nanay mo, tanong ko, gumastos po siya ng perang wala kami para lang mapanatili ang itsura, sabi ni Isabel ng may kapaitan. Bumili po siya ng mga damit na hindi namin kayang bayaran, nag-organisa ng mga party gamit ang mga credit card na lampas na sa limit. Sabi niya, kailangan daw naming magmukhang mayaman para manatiling mayaman. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela, ang aking mga buko ay namumuti. Ito na nga ang inaasahan ko sa kanila. Kahambugan at katangahan, isang nakamamatay na kombinasyon. Pero hindi iyan ang pinakamasama, di ba? Tanong ko. Habang tinitingnan siya, may nabanggit ka tungkol sa pagpapadala sa iyo sa malayo. Natigilan si Isabel. Yumuko siya. Pinaglalaruan ang isang hibla sa kanyang pantalon. May utang po sila, Lolo. Malaking utang sa isang lalaking nagngangalang Mr. Henderson. Isa po siyang loan shark sa Maynila. May utang po sila sa kanya na 25 milyong peso. 25 milyon. Napakalaking halaga para sa karamihan ng tao. Ngunit para sa akin, ito ay isang numero na kaya kong isulat sa isang tseke ngayon din nang hindi kumukurap. Nakakatakot po si Mr. Henderson, pagpapatuloy ni Isabel, ang boses niya ay nanginginig. Pumunta po siya sa dati naming bahay bago ito mawala sa amin. Pinagbantaan niya po si Papa. Sabi niya, kung hindi niya makukuha ang kanyang pera, kukunin niya ang iba. May anak po siya
Ang pangalan po ay Vinnie, 25 anyos po. 2 beses na pong nakulong. Sabi po ni Mr. Henderson, sabi niya, kung hindi makakabayad si Papa, tatanggapin niya ang isang kapalit. Parang bumaliktad ang aking sikmura. Isang kapalit? Pag-uulit ko, ang boses ko ay hungkag. Ako po, bulong ni Isabel. Gusto niya po akong ipakasal kay Vinnie, sabi niya. Magiging paraan daw po iyon para magsanib ang mga pamilya para mabayaran ang utang. Si Mama po, sabi niya, magandang partido raw po, mayaman daw si Vinnie. Sabi niya, dapat daw po akong magpasalamat dahil makakatulong ako sa pamilya. Dinala po nila ako rito para itago hanggang maayos ang kasal. Gusto po nila ang pera ninyo para bayaran ang iba pa nilang utang para makapagsimula sila ulit. Pero ang kasunduan kay Henderson tuloy pa rin po. Tumingin ako sa windshield, ngunit wala akong makita kundi pula. Ang aking anak, ang sarili kong dugo at laman, hindi lang siya isang talunan. Hindi lang siya isang magnanakaw, isa siyang halimaw. Handa niyang ibenta ang kanyang 17 anyos na anak sa isang kriminal para lang iligtas ang sarili niyang balat. At si Cynthia, ang babaeng nagsasabing isa siyang ina, ang siyang nag-o-orkestra ng lahat. Naramdaman ko ang isang galit na hindi ko alam na kaya ko palang maramdaman. Gusto kong bumalik sa bahay, pumasok sa sala, at pagpira-pirasuhin sila gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit tiningnan ko si Isabel. Nanginginig siya, takot, naghihintay na sabihin kong wala akong magagawa, naghihintay na ako ay maging isa na namang matanda na bibiguin siya. Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi siya maililigtas ng galit. Ang matalinong pagkilos ang makakatulong. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kamay ko ay magaspang at makalyo. Ang sa kanya ay maliit at malambot. Tumingin si Isabel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi iyan mangyayari, sabi ko. Ang boses ko ay mababa, matatag at kasing tigas ng bato. Walang magbebenta sa iyo. Walang magpapakasal sa iyo sa kung sinong tulisan hanggat ako'y nabubuhay. Pero ang utang po, bulong niya, hayaan mo akong mag-alala tungkol sa utang, sabi ko. Mayroon akong mga paraan na hindi nila alam. Mayroon akong mga kaibigan na hindi nila kayang isipin. Ngunit para maayos ito, para masigurado na hinding-hindi ka na nila masasaktan ulit, kailangan kong maging malakas ka. Hindi po ako malakas, sabi niya. Takot lang po ako. Ang takot ay mabuti, sabi ko sa kanya. Ang takot ang nagpapanatili sa iyong alerto, ngunit kailangan mong gawing sandata ang takot na iyan. Maglalaro tayo, Isabel, isang napakadelikadong laro. Kailangan mong bumalik sa bahay na iyon at magpanggap na ikaw ay isang masunuring anak, magpanggap na ako ay isang nalilitong matanda na nawawala sa sarili. Kaya mo ba iyon? Nag-alinlangan siya. Bakit po? Dahil kung iisipin nilang nananalo sila, magiging pabaya sila, paliwanag ko, magkakamali sila. At kapag nangyari iyon, nandoon ako para saluhin sila. Wawasakin ko sila, Isabel, hindi pisikal, wawasakin ko ang kanilang kasakiman. Huhubaran ko sila ng bawat kasinungalingang sinabi nila, pero kailangan ko ng oras. Kasama ba kita? Tiningnan ako ni Isabel. Sa isang saglit, nakita ko ang maliit na batang dati niyang anyo, ang batang naghahabol ng mga paru-paro sa aking hardin. Ngunit pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Tumingin siya sa dashboard ng truck at pagkatapos ay bumalik sa akin. Nakita ko ang isang kislap ng galit na nagsisimulang mag-apoy sa kanyang mga mata. Ito ang unang senyales ng buhay na nakita ko sa kanya simula nang dumating siya. Ibinenta po nila ang kotse ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Isang Honda po, pinag-ipunan ko po iyon sa pagtatrabaho sa isang kainan. Ibinenta po nila para ipamasahe papunta rito. Huminga siya ng malalim at tumango. Kasama ninyo po ako, Lolo. Tumbahin natin sila. Pinaandar ko ang makina at ang truck ay umugong na parang isang hayop na naghahamon. Mabuting bata, sabi ko, habang nagkakambyo. Ngayon, bumili tayo ng mga bitamina at magpanggap na gamot ito sa puso. Mayroon tayong isang pagtatanghal na kailangang gawin. Habang pabalik kami sa bahay, ang araw ay nagsimulang lumubog, nag-iiwan ng mahahabang anino sa kalsada. Naramdaman ko ang bigat ng gawain sa aking harapan. Hindi na ito tungkol sa pera lang.
Hindi na ito tungkol sa bahay ko. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa buhay ng batang ito. At kaawaan ng Diyos ang sino mang hahadlang sa aking daan, dahil ako ay hindi magpapakita ng anumang awa. Iniwan ko si Isabel sa isang ligtas na pasukan sa gilid ng mansyon. Pinanood siyang pumasok na parang isang anino bago ko muling pinaandar ang aking truck papunta sa syudad. Ang biyahe papuntang Makati ay karaniwang tumatagal ng 1 oras, ngunit nagawa ko ito sa loob ng 45 minuto. Ang aking isip ay mas mabilis pa sa takbo ng makina. Kailangan ko ng bala. Kung sasabak ako sa isang digmaan laban sa sarili kong dugo at laman, kailangan kong malaman ng eksakto kung anong uri ng mga armas ang dala nila. Si Victoria Sterling ay ang uri ng abogado na kayang magpaiyak ng isang matipunong lalaki sa isang pagtaas lang ng kanyang kilay. Siya ang humawak sa pagbebenta ng aking kumpanya 2 taon na ang nakalipas na nakuha ang 40 bilyong peso na kasunduan ng hindi man lang pinagpapawisan. Nang pumasok ako sa kanyang opisina suot ang aking flannel na damit at mga botang pangtrabaho, hindi man lang kumurap ang kanyang sekretarya. Alam na alam niya kung sino ako. Arturo, sabi ni Victoria habang tumatayo mula sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Hindi siya nag-alok ng pakikipagkamay, itinuro lang niya ang silya. Mukha kang isang taong malapit ng maglibing ng isang bangkay. Kape or scotch? Kape, sabi ko, habang mabigat na umupo. Itim, at hindi ako maglilibing ng bangkay, Victoria. Sinusubukan kong pigilan na may isang mailibing ang sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang sorpresang pagbisita, ang manipulasyon, ang planong lasunin ako, ang tungkol sa loan shark, ang banta kay Isabel. Si Victoria ay nakinig ng tahimik, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng profesionalismo. Ngunit nakita ko kung paano namuti ang kanyang mga buko habang hawak ang kanyang panulat. Nang matapos ako, binuksan niya ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Akala ko kakailanganin mo ito, sabi niya, habang itinutulak ang folder papunta sa akin. Nang tawagan mo ako kahapon at hilingin na mag-background check kay Marco, agad kong inatasan ang aking pinakamahusay na investigador. Arturo, mas malala pa ito kaysa sa inaakala mo. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay isang mugshot, si Marco ngunit mas bata. Ano ito? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, ngunit iyon ay simula pa lamang. Inilipat niya ang pahina. Sa kasalukuyan, may warrant of arrest para sa kanya sa Cebu, credit card fraud, identity theft. Palipat-lipat siya ng probinsya nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme sa mga crypto investors. Hindi lang siya isang masamang negosyante, Arturo. Isa siyang kriminal at desperado na siya. Tinitigan ko ang mga papel, ang aking anak, ang batang tinuruan kong mangisda, ang batang kinarga ko sa aking mga balikat. Isa na siyang manloloko, isang magnanakaw, at ngayon nasa bahay ko siya at ako ang kanyang target. At ang utang? Tanong ko habang isinasara ang folder. Ang 25 milyong peso sa loan shark. Totoo yon, sabi ni Victoria. Ang pangalan ng lalaki ay Henderson. Nagpapanggap siyang isang lehitimong pribadong nagpapautang. Ngunit may koneksyon siya sa sindikato. Binili niya ang utang ni Marco mula sa 3 magkakaibang kasino at pinagsama-sama ito. Agresibo siya, Arturo. Kung hindi magbabayad si Marco, sasaktan siya ni Henderson o sinuman na malapit sa kanya. Sumandal ako sa silya, nakatingin sa labas ng bintana sa kulay abong skyline ng Makati. Naramdaman ko ang aking edad, mas matanda pa sa aking 70 taon. Naramdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyo na ginawa ko para sa aking pamilya. At naramdaman ko ang mapait na kirot ng kataksilan. Hindi sila lumapit sa akin para humingi ng tulong. Lumapit sila para ubusin ako. Ngunit pagkatapos ay naisip ko si Isabel. Naalala ko ang kanyang mga matang puno ng takot sa loob ng aking truck. Naalala ko ang kasunduan na ginawa nila para ibenta siya na parang isang hayop. Sumandal ako paharap. Ang aking kalungkutan ay nawala, napalitan ng isang malamig at taktikang galit. Sino ang may hawak ng papeles ng utang ngayon? Tanong ko. Si Henderson, sabi ni Victoria.
sa pamamagitan ng isang shell company na tinatawag na Zenith Holdings. Bilhin mo, sabi ko. Napakurap si Victoria. Patawad? Gusto kong tawagan mo ang mga tao ni Henderson, sabi ko. Ang aking boses ay kasing tigas ng bakal. Gusto kong bilhin mo ang utang, alukin mo sila ng buong halaga, cash ngayon din. Gusto kong ang paglipat ng pagmamay-ari ay mapirmahan at maihatid sa akin bukas ng umaga. Arturo, babala ni Victoria, iyon ay 25 milyong piso para mo na ring binayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Hindi, pagtatama ko sa kanya. Hindi ko ito binabayaran. Binibili ko ito. Gusto kong ako ang may hawak ng tali. Kung si Henderson ang may-ari ng utang, kontrolado niya si Marco. Kung ako ang may-ari ng utang, pag-aari ko si Marco. At kung pag-aari ko si Marco, legal ko siyang madudurog. Tinitigan ako ni Victoria ng matagal. Pagkatapos, isang mabagal ng ngiti na parang sa isang pating ang gumuhit sa kanyang mukha. Gusto mong ikaw ang kanyang maging akredor? Gusto kong maging bangungot niya, sabi ko. Gawin mo, Victoria. Gamitin mo ang emergency fund. Tumawag ka na. Umalis ako sa opisina pagkaraan ng isang oras, dala ang isang kopya ng dossier. Mas gumaan ang aking pakiramdam. Mayroon na akong sandata ngayon, isang sandatang nuklear. Akala nila naglalaro lang kami ng dama, ngunit kabibili ko lang ng buong chessboard. Nagmaneho ako pabalik sa Alabang habang papalubog na ang araw. Nang pumasok ako sa driveway, ang bahay ay mukhang mapayapa. Ang mga ilaw ay nakabukas, nagbibigay ng mainit na sinag sa hardin. Mukha itong isang masayang tahanan, isang kasinungalingan. Dumaan ako sa garahe, sinusubukang maging tahimik. Gusto kong makarating sa aking opisina para itago ang dosye bago pa may makakita sa akin. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, ang aking mga bota ay walang ingay sa alpombra. Ang pinto ng aking opisina ay bahagyang nakaawang. Natigilan ako, nilock ko ito. Sigurado akong nilock ko ito. Lumapit ako at sumilip sa siwang. Si Cynthia ay nasa loob. Nakatayo siya sa tabi ng aking mesa, naghahalungkat sa mga drawer. Nagawa niyang sirain ang lock. O baka may natagpuan siyang ekstrang susi na nakalimutan ko. Mabilis siyang kumikilos, hinahagis ang mga papel, naghahanap ng isang partikular na bagay. Pinanood ko siya. Sandali, mukha siyang desperado, pinagpapawisan. Ang kalmado at aroganteng babae kahapon ay wala na, napalitan ng isang galit na scavenger. Bigla siyang huminto, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na bote ng tableta sa aking mesa. Nagliwanag ang kanyang mga mata, itinaas niya ito, binabasa ang label. Huli ka, bulong niya. Pumasok ako sa silid. May hinahanap ka ba, Cynthia? Tanong ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Napalingon siya, napasinghap, at halos mabitawan ang bote. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at pagkatapos ay namula. Itay, nauutal niyang sabi, hindi ko po kayo narinig na pumasok. Naghahanap lang po ako ng panulat para mag-iwan ng mensahe. Isang mensahe, pag-uulit ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, sa loob ng aking nakalock na opisina, sa loob ng drawer ng aking mesa. Bukas po ang pinto, pagsisinungaling niya na mabilis na nakabawi. At nakita ko po ito. Itinaas niya ang bote. Ito ay isang bote ng high-potency multivitamins para sa aking mga kasukasuan, ngunit ang label ay kupas na. Kung hindi mo babasahin ang maliliit na letra, mukha itong seryosong gamot. Digoxin, basa niya, sinadyang maliin ang pagbigkas. Para po ito sa heart failure, di ba itay? Huminto ako. Tiningnan ko ang bote pagkatapos ay siya. Nakita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Gusto niyang magkasakit ako. Kailangan niyang magkasakit ako. Akmang-akma ito sa kanyang kwento. Kung mamamatay na ako, kung ang puso ko ay bumibigay na, kung gayon ang aking pagkalito at kahinaan ay may paliwanag na, mas madali akong magiging target. Ibinigay ko sa kanya kung ano ang gusto niya. Bumuntong hininga ako. Hinayaang bumagsak ang aking mga balikat. Iniabot ko ang isang nanginginig na kamay. Akin na iyan, Cynthia. Sabi ko, ang aking boses ay garalgal. Ayokong malaman ng iba, kakonting kondisyon lang naman ito. Sabi ng doktor, kailangan kong mag-ingat. Masama sa akin ang stress. Ang ngiti ni Cynthia ay bumalik.
Ito ay isang ngiti ng isang Maninila. Iniabot niya sa akin ang bote. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa akin. Ang kanyang balat ay malamig. Naku, Itay, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking simpatya. Bakit hindi po ninyo sinabi sa amin? Nag-aalala po kami. Mukha po kayong mahina nitong mga nakaraang araw, napakamakakalimutin. Iniiwang bukas ang mga pinto na lilito tungkol sa pera. Ngayon, malinaw na po ang lahat. Hindi po sapat ang dugong dumadaloy sa inyong utak, tama po ba? Yumuko ako, itinatago ang pandidiri sa aking mga mata. Siguro, bulong ko, siguro lumalala na ako. Ipinatong ni Cynthia ang kanyang kamay sa aking braso. Pinisil niya ito ng marahan, parang isang ahas na tinitingnan ang laki ng kanyang pagkain. Hindi po ninyo dapat pinamamahalaan ang lahat ng ito ng mag-isa, Itay, sabi niya, gamit ang salitang Itay na parang isang sandata. Ang stress sa bahay, sa mga bayarin, sa tawag ng bangko, papatayin po kayo niyan. Literal, kailangan ninyo ng pahinga. Kailangan ninyo ng isang taong aako sa bigat na pasan ninyo. Tumingala ako sa kanya, nagpapanggap na walang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Cynthia. Tumawag na naman ang bangko. Sabi nila, kailangan kong pumirma ng ilang papeles, kung hindi, kukunin na nila ang bahay bukas. Nagsisinungaling ako, syempre. Hindi na tumawag si Lito, pero hindi iyon alam ni Cynthia. Bukas, bulalas niya ng lalaki ang mga mata. Diyos ko po, sige, Itay, makinig po kayo sa akin. Maayos po natin ito. Alam ko po ang gagawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon po akong kaibigan, mabilis niyang sabi. Isang napakagaling na abogado, ang pangalan niya ay Rick. Espesyalista po siya sa asset protection para sa mga senior. Tinawagan ko na po siya kanina para lang kung sakali. Nasa malapit lang po siya, pwede ko po siyang papuntahin dito ngayong gabi. Ngayong gabi? Tanong ko, bahagyang umatras, umaarteng na bigla. Parang ang bilis naman. Pagod na ako, Cynthia. Hindi ba pwedeng maghintay? Hindi, iginiit niya. Humakbang pasulong, kinukulong ako. Hindi po pwedeng maghintay, Itay. Kung hindi po kayo kikilos ngayong gabi, mawawala po sa inyo ang lahat. Si Rick po pwedeng gumawa ng ilang papeles. Simpleng papeles lang po. Para ilagay ang mga ari-arian sa isang trust o magtalaga ng isang guardian para humarap sa mga legal na laban para sa inyo para makapagpahinga na po kayo. Hindi po ba ninyo gustong magpahinga, Itay? Hindi po ba ninyo gustong matulog nang walang inaalala? Tiningnan ko ang bote ng bitamina sa aking kamay. Tiningnan ko ang kanyang mga matang gutom. Nasa speed dial niya na ang abogado. Ang Rick na ito ay malamang na bahagi ng kanilang panloloko. Paparating siya para tulungan silang nakawin ang aking buhay. Huminga ako ng malalim at nanginginig. Sige na nga, sabi ko ng mahina. Kung sa tingin mo ay makakatulong iyan, ito po ang magliligtas sa inyo, pangako niya. Tatawagan ko na po siya, maghugas na po kayo, malapit na ang hapunan. Pipirmahan po natin ang lahat pagkatapos ng dessert. Ito po ay magiging isang selebrasyon, ang simula ng inyong bago at mapayapang buhay. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Ang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga, hindi man lang isinara ang pinto na sinira niya. Naiwan akong mag-isa sa aking opisina. Hinigpitan ko ang hawak sa bote ng bitamina hanggang sa halos mabasag ito. Paparating na si Rick. Mabuti, hayaan siyang dumating. May hawak akong dosye na nagpapatunay na ang anak ko ay isang kriminal. Mayroon akong abogado na binibili ang kanilang utang at ngayon nasa eksaktong posisyon ko na sila kung saan ko sila gusto. Akala nila, dinadala nila ang kanilang alas para tapusin ako. Ang hindi nila alam, nagdadala lang sila ng isa pang langaw papasok sa aking sapot. Pumunta ako sa aking safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ipinasok ko ang code. Inilagay ko ang dosye sa loob. Katabi mismo ng titulo ng bahay, tiningnan ko ang aking relo. 6:00 na. Oras na para sa palabas. Lumabas ako ng opisina, iniwang bukas ang pinto tulad ng ginawa niya. Nagtungo ako sa kusina, handa ng gampanan ang papel ng aking buhay, ang ulyanin at naghihingalong matanda na malapit ng isuko ang lahat. Ang hindi nila alam, ang panulat na gagamitin ko ay puno ng lason.
At ang isusulat ko ay ang kanilang sariling obituaryo. Dumating si Rick bandang 7:30 ng gabi. Bit-bit ang isang leather na briefcase na mukhang mas mahal pa sa kanyang kotse. Siya ay isang maliit na tao na may malikot na mga mata at isang ngiti na nagpapakita ng sobrang daming ngipin. Amoy siyang murang pabango at panis na tabako. Ang uri ng amoy na kumakapit sa mga taong madalas nasa mga madidilim na silid at gumagawa ng mga kasunduang hindi dapat. Sinalubong siya ni Cynthia sa pinto na parang isang nawawalang kapatid. Hinalikan siya sa pisngi at may ibinulong sa kanyang tainga na nagpatango sa kanya at nagpatingin sa direksyon ng kusina kung nasaan ako. Handa na ako. Kinugol ko ang huling oras sa pag-iensayo sa salamin. Hinayaan kong lumaylay ang aking panga. Pinayukod ko ang aking mga balikat hanggang sa sumakit ang aking likod. Hindi ako nagahit, nag-iwan ng mga patsi-patsing puting buhok sa aking baba. Nang pumasok sila sa silid kainan, nakatulala lang ako sa isang mangkok ng mashed potatoes. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng sapat lang para maging sanhi ng pagkalampag ng kubyertos sa pinggan. "Itay, si Rick po," sabi ni Cynthia. Ang kanyang boses ay malakas at mabagal na parabang kinakausap niya ang isang bata. "Siya po ang kaibigan kong sinasabi ko sa inyo, ang abogado. Nandito po siya para tulungan tayo sa mga papeles." Tumingala ako dahan-dahang kumukurap. "Rick," bulong ko. Akala ko magbabaraha tayo. "Nasaan ang deck?" Isang tuyo at magaslaw na tawa ang pinakawalan ni Rick. "Walang baraha ngayong gabi, Mr. Bennett. Ilang pirma lang po. Gusto po nating siguraduhin na ligtas ang inyong mga ari-arian mula sa masamang bangko na yon. Di po ba?" Umupo kami para maghapunan. Ito ay isang kakaibang pangyayari. Nag-order si Cynthia ng pagkain mula sa isang mamahaling steakhouse. Inilagay ito sa aking mga pinong pinggan para magmukhang lutong bahay. Nagsalin siya ng alak para sa lahat, maliban sa akin. Para sa akin, nagsalin siya ng isang basong tubig at inilagay ang bote ng gamot sa tabi nito. Sinisiguradong makikita ito ni Rick. "Tingnan mo," bulong niya sa abogado. "May mahigpit siyang regimen. Ang puso niya parang isang bombang malapit ng sumabog." Napagdesisyonan kong itaas ang antas ng aking pag-arte. Inabot ko ang lalagyan ng asin at sinadya kong mangisay ang aking kamay na nagpatumba rito. Kumalat ang asin sa mamahaling mesa na gawa sa mahogani. "Naku, ang lampa ko naman," bulong ko. Pagkatapos ay direkta akong tumingin kay Marco. Hinihiwa niya ang kanyang steak ng may bagsik na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Hindi pa niya ako tinitingnan sa mata simula nang dumating siya. Nakita kong sinipa ni Cynthia si Marco sa ilalim ng mesa. Nakangiti siya, isang nangiti ng tagumpay at kasamaan. Sumandal siya kay Rick at bumulong ng sapat na lakas para marinig ko. "Kita mo na, pabago-bago. Minsan, hindi na niya alam kung anong taon na. Demensya na iyan, Rick. Mabilis na paglala. Kailangan nating matapos ito bago pa niya makalimutan ang sarili niyang pangalan." Tumango si Rick, kinuha ang isang makapal na salansan ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Itinabi niya ang kanyang hindi pa nauubos na steak at inilatag ang mga papel sa mesa. Ang mga ito ay siksik, puno ng mga legal na terminolohiya: emergency guardianship, durable power of attorney, revocable living trust. Ito ay isang hatol na kamatayan sa aking kalayaan. Kung pipirmahan ko ang mga ito, legal akong magiging isang bata sa mata ng batas. Sila ang kokontrol sa aking pera, sa aking mga desisyon sa kalusugan, sa aking tirahan. Pwede nila akong itapon sa isang pampublikong nursing home, kinaumagahan at ibenta ang bahay na ito bago mananghalian. "Ilang formalidad lang po, Mr. Bennett," sabi ni Rick habang tinatanggal ang takip ng isang mabigat na fountain pen. Tinatawag po namin itong medical registration. Sinasabi lang po nito sa mga doktor na si Cynthia at Marco na po ang pwedeng kumuha ng inyong mga reseta. Iyon lang po, karaniwang proseso para sa mga taong may kondisyon na tulad ninyo. Tiningnan ko ang mga papel, tiningnan ko ang panulat. Hinayaan kong lumutang ang aking kamay sa ibabaw ng linya ng pirma, nanginginig ng malakas. "Hindi ko alam," sabi ko. Ang aking boses ay nangangatog. Mukhang napakaraming pahina nito para lang sa isang reseta.
Ganyan po talaga ang gobyerno, Itay, sabi ni Cynthia. Nauubos na ang kanyang pasensya. Pirmahan na po ninyo. Darating ang bangko bukas, naaalala po ninyo? Kung hindi po ninyo ito pipirmahan, kukunin nila ang bahay at mapupunta kayo sa kalye. Gusto po ba ninyong matulog sa ilalim ng tulay? Tiningnan ko siya ng may malalaki at takot na mga mata. Ayoko sa tulay. Gusto ko ang kama ko. Kung gayon, pumirma na kayo, sabi niya ng may diin. Kinuha ko ang panulat. Idiniin ko ang dulo nito sa papel. Sandali, sabi ko, habang binabawi ang aking kamay. Kung pipirmahan ko ito, pwede ba akong manatili rito? Hindi ninyo ako palalayasin na, di ba, ipinangako ko kay Martha na mananatili ako. Napairap si Cynthia. Tumingin siya kay Rick na nagkibit balikat lang. Siyempre po, mananatili kayo, Itay, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Gusto lang po naming tumulong. Sinungaling, sabi ko sa aking isip. Mga sinungaling kayong lahat. Ibinaba kong muli ang panulat. Gumawa ako ng isang marka, isang nanginginig na linya na hindi man lang kamukha ng aking pirma. Sumandal si Cynthia sa mesa. Diinan mo pa, Itay, at isulat mo ang buong pangalan mo, Arturo Bennett. Itigil mo ang panginginig. Tumingala ako sa kanya, nagpapanggap na nalilito. Sino si Arturo? Ako si Turo. Pirmahan mo ang pesteng papel, matandang ulyanin. Sigaw ni Cynthia. Sabay hampas ng kanyang kamay sa mesa, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Rick ay mukhang hindi komportable, gumagalaw sa kanyang upuan. Kahit si Marco ay mukhang nagulat sa kanyang pagsabog. Iyon na ang hudyat. Si Isabel, na tahimik na, nakaupo sa dulo ng mesa ay tumayo. Hawak niya ang isang malaking pitsil ng malamig na tubig. Nanginginig din ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa pag-arte. Takot na takot siya. Ngunit nagtama ang aming mga mata at binigyan ko siya ng isang napakaliit, halos hindi mapapansing tango. Naglakad siya papunta sa akin na para bang pupunuin niya ang aking baso. Habang dumadaan siya sa likuran ni Rick at Cynthia, natapilok siya. Ito ay isang napakagandang pagganap. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso at ang pitsel ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Malamig na tubig, maraming malamig na tubig, ang bumuhos sa mesa. Nabasa ang mantel, nabasa ang steak. Ang pinakaimportante, nabasa ang salansan ng mga legal na dokumento na nagpabura sa tinta at ginawa itong isang malabong gulo. Naku po, sigaw ni Isabel habang tinatakpan ang kanyang bibig. Pasensya na po, nadulas po ako sa alpombra. Tumingala si Cynthia. Tumingin siya sa mga sirang papel, basang-basa at napupunit na. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay, isang malalim at marahas na lila. Walang hiya kang bata ka, sigaw niya. Hindi siya nag-isip, hindi siya nagtubili. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinampal si Isabel sa mukha. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Napaatras si Isabel, hawak ang kanyang pisngi. Ang mga luha ay agad na bumalong sa kanyang mga mata. At ako ay natigilan. Huminto ang pag-arte. Huminto ang panginginig ng aking mga kamay. Ang ulap sa aking mga mata ay biglang luminaw. Sa isang segundo, sa isang tibok lang ng puso. Hindi ako ang matandang ulyanin. Ako si Arturo Bennett. Ang taong nagtayo ng mga pader gamit ang sarili kong mga kamay. Ang taong sumisante ng mga lalaking doble ang laki sa akin dahil sa kawalan ng respeto. Tinitigan ko si Cynthia ng may malamig at mamamatay taong galit. Nakita niya ito. Nakita niya ang pagbabago. Umatras siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bigla ang takot. Nakita niya ang leon sa likod ng maskara. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Masyado pang maaga. Kailangan ko ng mga testigo. Pinilit kong muling yumukod. Pinilit kong muling manginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang mga basang papel at nagsimulang umiyak. Ang tubig ko, sabi ko. Tinapon ninyo ang tubig ko, naguguluhan si Cynthia. Ayos lang po iyan, sabi ni Rick, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Sira na ang mga papel. Kailangan kong gumawa ng bago. Wala akong printer dito. Pumaling si Cynthia kay Isabel, itinuturo ang pinto. Umalis ka, pumunta ka sa kwarto mo bago pa kita bigyan ng tunay na dahilan para umiyak. Tumakbo si Isabel. Bago siya tuluyang umalis, nagtama muli ang aming mga mata at nakita ko
ang paghingi ng tawad doon. Gusto kong sabihin sa kanya na siya ay isang bayani. Gusto kong sabihin na kaliligtas niya lang sa amin. Sige, sabi ni Cynthia bumaling sa akin. Rick, bumalik ka sa opisina mo, i-print mo ulit. Bumalik kapag karaan ng 1 oras. Tatapusin natin ito ngayong gabi? Hindi, sabi ko. Napalingon si Cynthia. Ano ang sabi mo? Hindi, ulit ko, mas malakas ngayon. Pagod na ako ang sigawan, masakit sa ulo ko at basa ang lahat. Hindi ako pwedeng pumirma sa basang papel. Tumayo ako, sumandal sa mesa. Bukas na nating gawin, sabi ko. Bukas, baka huli na ang lahat, sigaw niya. Hindi, sa Lunes pa darating ang bangko. Bukas, Sabado. Gusto kong magkaroon ng party. Party? Hindi niya makapaniwalang tanong. Nababaliw ka na ba? Isang housewarming party, sabi ko, habang isang malawak at malokong ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Hindi pa ako nagkakaroon nito. Kung mawawala rin lang ang bahay sa akin o ipipirma ko sa inyo, gusto ko ng isang huling gabi. Gusto kong imbitahan ang mga kaibigan ko. Wala kang mga kaibigan, sabi ni Cynthia. Nandyan si Lito, sabi ko. At ang mga kasama sa shop, imbitahan natin sila bukas ng gabi. Magkakaroon tayo ng malaking handaan at pagkatapos, pipirma ako sa harap ng lahat, isang seremonya. Oo, maganda iyon. Isang pagpasa ng sulo. Nakita ko ang pag-ikot ng mga ngipin sa kanyang isipan. Ayaw niya ng ideya. Gusto niyang matapos na ito ngayon, ngunit nakakita rin siya ng isang oportunidad, isang pampublikong pagpirma. May mga testigo. Kung pipirma ako sa harap ng maraming tao, walang makakapagsabi na pinilit niya ako. Lehitimo ang kanyang pagnanakaw. Tiningnan niya si Rick. Nagkibit balikat ito. Maaring mas maganda nga iyon, sabi nito. Mas mahirap questionin sa korte kung may mga testigo. Pumuntong hininga si Cynthia. Tiningnan niya ako ng may purong lason sa kanyang mga mata. Sige, sabi niya, isang party, bukas ng gabi. Pero habang iniimbitahan mo ang iyong mga basurang kaibigan, mag-iimbita rin ako ng mga totoong tao, mga taong importante. Ipapakita natin sa kanila na ang pamilyang Bennett ay muling nasa itaas. Pero sa linggo ng umaga, Arturo, pipirma ka. Kung hindi, isinusumpa ko, ilalagay kita sa isang nursing home na mas mabilis pa sa pag-ikot ng iyong ulo. Ngumiti ako, isang blanko at may tubig ng ngiti. Sige, Cynthia, sa linggo ng umaga. Naglakad ako papunta sa pasilyo. Ngunit sa loob-loob ko, nagkakalkula na ako. Mag-iimbita siya ng mga taong importante. Perpekto. Gusto ko ng manunood. Gusto kong makita ng bawat taong sinusubukan niyang pahangain kung sino talaga siya. Sinampal niya ang aking apo. Iyon ang huli at pinakamalaking pagkakamali na gagawin niya sa loob ng bahay na ito. Pumunta ako sa aking silid, nilock ang pinto at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko si Lito. Tuloy na, sabi ko, ang aking boses ay matatag at malamig. Bukas ng gabi, sabihin mo sa mga kasama na pumunta. At sabihin mo sa kanila na dalhin ang kanilang mga damit pantrabaho. Mayroon tayong isang palabas na itatanghal. Kinabukasan, ang bahay ay naging isang pugad ng mga bubuyog. Si Cynthia, na tila nakabawi na mula sa kanyang pagkagulat, ay kumilos na parang isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Walang tigil ang kanyang pagtawag, pag-oorganisa sa mga caterer, florist at isang banda ng jazz na may isang kaswal na kahambugan na parabang ginagawa niya ito araw-araw. Naglalakad siya sa aking bahay na parang siya na ang reyna nito, ang kanyang mga utos ay matalas at mabilis. Habang si Marco ay sumusunod sa kanya na parang isang nawawalang tuta, walang silbi at takot. Nagmamasid lang ako mula sa isang sulok ng kusina, umiinom ng kape habang ginagampanan ang papel ng isang nalilitong matanda. Napanood ko siyang gumastos ng aking pera na parang wala nang bukas. Isang tawag dito para sa mga mamahaling alak, isang tawag doon para sa mga bulaklak na inangkat pa. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa aking bulsa, isang fraud alert mula sa aking bangko, isang singil para sa 600,000 pesos sa isang high-end catering company, isa pa para sa 250,000 pesos sa isang distributor ng alak, at isa pa para sa 150,000 pesos sa isang florist. Ninakaw niya ang aking credit card,
Naiwan ko siguro ang aking wallet sa counter kagabi sa gitna ng kaguluhan at kinuha niya ang mga numero. Ang isang mas batang Arturo ay maaaring nagalit. Maaaring sumugod ako at humingi ng paliwanag. Ngunit ako, pinindot ko lang ang clear sa notification at ibinalik ang telepono sa aking bulsa. Hayaan siyang gumastos. Bawat pisong ninanakaw niya ay isa pang pako sa kanyang sariling kabaong. Hindi na lang ito simpleng panluloko. Grand larceny na ito. Isa na siyang kriminal. Pinakinggan ko siyang mag-imbita ng mga tao sa telepono. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang tono. Naging makinis at sosyal. Isang ganap na pagkukunwari. Oo, darling, sabi niya sa kausap. Isang seremonya ng pagpasa ng sulo. Si Tatay Turo. Sa wakas ay bababa na sa pwesto. Ipapasanan niya ang ari-arian at ang mga aset ng pamilya sa amin ni Marco. Nakakalungkot, siyempre. Humihina na ang kanyang isip, pero gusto naming bigyan siya ng parangal habang nakikilala pa niya kami. Sumimsim ako ng kape, itinatago ang aking ngiti sa likod ng tasa. Nagbebenta siya ng mga tiket sa kanyang sariling pagbitay. Umalis ako sa bahay nang hindi niya napapansin. May sarili rin akong mga tawag na kailangang gawin. Naglakad ako papunta sa gilid ng lawa. Tinawagan ko ulit si Lito. Mamayang gabi na, Lito, sabi ko. Sigurado ka na ba rito, boss? Tanong ni Lito, may pag-aalala sa kanyang boses. Ayokong makita kang nagpapanggap na hangal, Turo. Hindi tama sa pakiramdam ko. Ito lang ang paraan, Lito, sabi ko. Makinig kang mabuti. Kailangan ko kayo rito ng alas 7, pero ayokong maglinis kayo. Anong ibig mong sabihin, boss? Gusto kong dumiretso kayo rito mula sa shop, sabi ko. Huwag kayong maligo. Huwag kayong magpalit. Gusto kong may kusot sa buhok ninyo. Gusto kong may mantsa ng pintura sa pantalon ninyo. Gusto kong amoy diesel kayo at pagod. Isuot ninyo ang inyong mga butang pangtrabaho, yung mga maputik. Isang sandali ng katahimikan. Turo, party iyan sa Ayala Alabang. Titingnan nila tayo na parang mga basura. Hayaan silang tumingin, sabi ko. Ang aking boses ay tumigas. Iyon ang punto. Gusto kong makita nila ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagtatayo ng mga bagay. At ng mga taong nagnanakaw ng mga bagay. Gawin mo lang, Lito. At dalhin mo ang malaking screen, yung ginagamit natin para sa mga safety presentation. Sige, Turo, buntong hininga ni Lito. Darating kami diyan, mukhang isang construction site na tinamaan ng sakuna. Inihanda ko ang entablado. Sa ballroom ng bahay, isang lugar na hindi ko kailanman ginamit, in-set up ko ang projector na dinala ni Lito. Ikinonekta ko ito sa sound system. Sinubukan ko ang video file sa aking telepono. Ang lahat ay perpekto. Itinago ko ang remote control sa isang florera sa podium. Nang gumabi, ang bahay ay nagbago. Amoy mamahaling pabango at litson, tinatakpan ang amoy ng kahoy at bato na gusto ko. Nagsuot ako ng aking pinakamahusay na suit. Luma na ito, ngunit malinis at akin. Tumingin ako sa salamin. Hindi isang biktima ang nakita ko. Nakakita ako ng isang hukom. Nagsimulang dumating ang mga sasakyan, mga Mercedes, mga BMW. Ito ang mga taong gustong pahangain ni Cynthia. Mga pating na nakasuot ng sutla at mga babaeng sobrang banat ng mukha. Umiinom sila ng aking alak, tumatawa sa mga birong walang kwenta. Walang sino man sa kanila ang nakakakilala sa akin. Nandito sila para masaksihan ang isang paglilipat ng yaman. Agad akong nakita ni Cynthia. Hinila niya ako, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking manggas. Sa wakas, sabi niya sa pagitan ng mga ngipin, habang nananatiling nakangiti, subukan mong huwag maglaway kahit kanino, Turo, ngumiti ka lang. At kapag nasa entablado na tayo, basahin mo ang mga cue card na inilagay ko sa iyong bulsa. Huwag kang lalayo sa script. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang mababang ugong sa labas. Lumakas ito sinamahan ng tunog ng mabibigat na gulong sa graba. Isang busina ang umalingaw-ngaw, hindi isang magalang na busina, kundi ang malalim na busina ng isang truck. Natigilan si Cynthia. Ano iyon? Bulong niya. Bumukas ang mga pinto at tumahimik ang buong silid. Nakatayo sa pasukan si Lito at kasama niya ang kanyang mga tauhan. 6 sa aking pinakamahusay na mga tao.
nakasuot ng kanilang mga damit pantrabaho, puno ng grasa at putik. Amoy silang diesel at pawis. Ang mga bisita ay napasinghap. Si Cynthia ay sumugod papunta sa kanila. "Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo?" sigaw niya. "Ang mga delivery ay sa likod. Umalis kayo. Dinudumihan ninyo ang sahig ko." Isa itong black tie event, hindi isang monster truck rally. Hindi gumalaw si Lito. Tumingin siya sa akin. "Kaibigan kami ng pamilya," sabi ni Lito. "Kaibigan?" Tawa ni Cynthia habang bumabaling sa mga bisita. Hindi sila mga kaibigan. Sila ang mga katulong at halatang hindi nila alam ang kanilang lugar. Muli siyang pumaling kay Lito. "Umalis kayo," sigaw niya. "Sinisira ninyo ang gabi, amoy gasolinahan kayo." Iyon na ang sandali. Lumakad ako papunta sa kanila. Itinuwid ko ang aking likod. "Sila ay mga bisita ko, Cynthia," sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas. Sinamaan niya ako ng tingin. "Turo, tandaan mo ang mga papeles, tandaan mo ang bangko, huwag mo akong subukan." Ngunit nakita niya ang isang bagay sa aking mga mata na nagpatakot sa kanya. "Sige," sabi niya, "hayaan mong manatili ang mga basura, pero magbabayad ka para rito, Turo. Ngayon, umakyat ka sa entablado na iyan at tapusin na natin ito." Itinuro niya ang daan papunta sa ballroom. Sumenyas siya sa banda na huminto. "Sige, lahat," anunsyo niya. "Kung pwede po tayong magtipon sa ballroom, meron po kaming isang espesyal na presentasyon. Ang aking biyenan ay may isang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng ari-arian ng mga Bennett." Naglakad ako papunta sa entablado. Ang ballroom ay madilim. Ang atensyon ay nasa podium. Sa ibaba, naghihintay si Cynthia. Hawak ang isang folder na naglalaman ng mga papeles. Ang mga susi sa aking bilangguan. "Huwag mong sirain ito. Matanda," bulong niya habang dumadaan ako. "Kung hindi, isinusumpa ko. Ang nursing home na pipiliin ko ay mas mabaho pa sa mga kaibigan mo." Umakyat ako sa hagdan. Narating ko ang podium at hinawakan ang mga gilid nito. Tumingin ako sa dagat ng mga mukha. Nakita ko ang mga estranghero. Nakita ko si Marco na mukhang gustong lamunin ng lupa. Nakita ko si Isabel na nagtatago sa dilim. At nakita ko si Cynthia, nakatayo sa ibaba, nakatingin sa akin ng may tagumpay at pagkainip. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang isang bagay mula sa aking bulsa, ngunit hindi ang mga cue card. Iyon ang maliit na remote control. "Salamat sa inyong pagdating," sabi ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Gusto ni Cynthia na masaksihan ninyo ang isang bagay na importante, ang pagpasa ng sulo. At tama siya, may ipapakita ako sa inyo. Ngunit sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung ano talaga ang aking pamana. Kasi ang akala niya, ang pamana ay tungkol sa mga bahay at pera. Ang akala niya, ito ay tungkol sa kung ano ang maaari mong kunin. Huminto ako. Ang ngiti ni Cynthia ay nagsimulang maglaho. Ang buhay ko, napaparulot ko pala, ay itinayo ko sa katotohanan. At ngayong gabi, sa tingin ko oras na para sa ilang katotohanan. Tumingin ako kay Cynthia sa huling pagkakataon. "Hank," babala niya, "basahin mo ang mga card." Pinaliwala ko siya. Gusto kong ipakita sa inyo kung sino talaga ang magmamana ng aking imperyo. At pinindot ko ang pindutan. Ang malaking screen sa likod ko ay biglang nagliwanag. Ngunit sa halip na isang koleksyon ng masasayang larawan ng pamilya na may kasamang madamdaming musika, ang ballroom ay biglang napuno ng isang malinaw na video. Isang kuha mula sa aking kusina 3 gabi na ang nakalipas. Ang audio ay malinaw na malinaw, pinalakas ng mamahaling sound system na inupahan mismo ni Cynthia. At ang kanyang boses, matinis at malupit, ay tumagos sa elegante at tahimik na gabi na parang isang kutsilyo. Sa screen, isang digital na timestamp ang kumikislap sa isang sulok, nagpapatunay kung kailan eksaktong nangyari ito. Ang mga bisita ay nanood ng walang kibo habang ang Cynthia sa video ay naglalakad-lakad. Hawak ang isang baso ng alak, itinuturo ang isang bakanteng upuan. Ang upuan ko. "Wala siyang silbi," sabi ng boses mula sa video. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa isang paraan na mukhang halimaw sa laki ng screen.
Dapat mas maaga siyang namatay. Pagsikip lang siya dito. Kapag nakuha na natin ang pirma, itatapon natin siya sa pampublikong pasilidad na iyon sa tabi ng highway. Yung mura, hindi niya malalaman ang pagkakaiba. Malamang 6 na buwan lang, patay na siya nang walang gamot. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mga babaeng nakasuot ng diamante ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mga lalaking nakatuksedo ay hindi mapakali, ang kanilang mga tingin ay palipat-lipat mula sa screen patungo sa totoong Cynthia na nakatayo sa paanan ng entablado. Ngunit hindi doon natapos ang video, lumipat ito sa eksena sa loob ng cabinet ng linen. Ang pag-uusap na narinig ko. Babakbakan natin ang bangkay bago pa man dumating ang mga buitre, sabi ng boses ni Cynthia sa recording. Ibenta ang lahat, ang mga muebles, ang mga painting. Iwanan natin siyang walang-wala. At pagkatapos, ang huling clip, ang eksena sa hapunan mula sa gabi bago, malinaw ang imahe. Nakita ng lahat kung paano natapilok si Isabel. Nakita ng lahat ang pagbuhos ng tubig at pagkatapos, nang may kalinawan na nakakasuka, nakita ng lahat kung paano iwinasiwas ni Cynthia ang kanyang braso at sinampal ang sarili niyang anak sa mukha. Ang tunog ng sampal ay umaling-aungaw sa buong ballroom, isang matalim na lagitik na nagpatalon sa ilan. Walang hiyakang bata ka, sigaw ng Cynthia sa screen. Pinindot ko ulit ang remote at ang screen ay naging itim. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, nakakasakal at ganap. Ang banda ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga waiter ay tumigil sa pagsisilbi. 50 pares ng mga mata ang nakatutok kay Cynthia Bennett. Nakatayo siyang naninigas sa ibaba. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha na nag-iwan sa kanyang makeup na parang pintura ng isang patay. Pinuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit wala siyang natagpuan. Kahit ang kanyang mga sosyal na kaibigan ay tumitingin sa kanya na para bang siya ay isang dumi na kanilang natapakan. Si Marco naman ay nakatitig sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nakataas hanggang sa kanyang mga tainga na para bang gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Hinayaan ko ang katahimikan na manatili pa ng 10 segundo, pagkatapos humakbang ako palayo sa podium. Itinuwid ko ang aking likod, ang pagyukod na ilang araw kong inarte ay biglang nawala. Ang panginginig sa aking mga kamay ay huminto. Tumayo ako sa aking buong taas. Hindi na ako mukhang isang nalilitong matandang pensyonado. Mukha na akong ang taong namuno sa daan-daang manggagawa. Mukha akong ang taong nagtayo ng isang imperyo mula sa lupa. Akala ninyo, matanda na ako, sabi ko, at ang aking boses ay hindi na nanginginig. Umalingaw-ngaw ito sa mikropono, malalim at malakas. Akala ninyo, mahina na ako. Akala ninyo, dahil magaspang ang aking mga kamay at nagsusuot ako ng butang pangtrabaho, ay tanga ako. Tiningnan ninyo ako at ang nakita ninyo ay isang biktima. Itinuro ko si Cynthia. Napaatras siya na parang binato ko siya. Tumayo ka sa aking kusina at tinawag mo akong walang silbi, sabi ko. Ang aking boses ay naging isang mapanganib na ungol. Binalak mong lasunin ako. Pinalak mong ikulong ako sa isang bodega para mamatay para lang makabili ka ng mas maraming handbag at sinaktan mo ang aking apo sa loob ng aking pamamahay. Itinayo ko ang buhay na ito gamit ang 2 kamay na ito, sabi ko, habang itinaas ang mga ito. Nagtrabaho ako ng 14 na oras sa ilalim ng ulan at araw. Nagtayo ako ng mga pader na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Nagtanim ako ng mga puno na mas matataas pa sa bahay na ito. Talaga bang inaakala ninyo na ang isang taong kayang gawin iyon ay madaling lokohin? Sa wakas nagsalita si Cynthia, isang desperadong sigaw. Peke iyan, sigaw niya, itinuturo ang blankong screen. Deepfake iyan, gawa-gawa lang niya, baliw siya, ulyanin. Hindi ninyo ba nakikita? Sinusubukan niya tayong ipahiya? Tumawa ako, isang malamig at tuyong tawa. Tigilan mo na ang pagsisinungaling, Cynthia, tapos na ang palabas. Kinuha ko ang isang papel mula sa bulsa ng aking Amerikana, isang bank statement. Sinabi ninyo sa lahat dito na kukunin ng bangko ang bahay na ito, sabi ko,
Habang kinakausap ang mga bisita, sinabi ninyo sa anak ko na bangkarote na tayo. Ginamit ninyo ang takot ko para manipulahin akong pirmahan ang aking mga karapatan. Iniladlad ko ang papel. Ang bahay na ito ay hindi naka-foreclose. Binili ko ito 3 buwan na ang nakalipas. Nagbayad ako ng 250 milyong peso at binayaran ko ito ng cash. Isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Ibinenta ko ang Arturo's Garden and Landscaping 2 taon na ang nakalipas, anunsyo ko, habang pinapanood ang pagkawala ng dugo sa mukha ni Marco. Ibinenta ko ito sa halagang 1 bilyong peso. Hindi ako bangkarote, Cynthia. Mas marami akong pera kaysa sa kaya mong gastusin sa 10 buhay. Tumingala sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at isang nakakasuka at bigla ang pagkaunawa sa kung ano ang kanyang itinapon. 1 bilyon, sabi niya. Ngunit walang tunog na lumabas. Pero ikaw, sabi ko, ibinaling ang aking tingin sa aking anak. Iba ang kwento mo, di ba? Kinuha ko ang dossier na ibinigay ni Victoria at inihagis ito sa paanan ni Marco. Alam ko ang tungkol sa crypto, Marco. Alam ko ang tungkol sa sugal. Alam ko ang tungkol sa pagkakaaresto mo sa Nevada. Alam ko ang tungkol sa warrant mo sa Cebu. At alam ko ang tungkol sa 25 milyong peso na utang mo kay Henderson. Isang maliit at sakal na tunog ang kumawala kay Cynthia. Tumingin siya kay Marco na umiiling-iling habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ang sikretong handa nilang ipagbenta ang kanilang anak para lang itago ay lumabas na. Pumunta kayo rito para magtago, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pandidiri. Hindi kayo pumunta para alagaan ako. Pumunta kayo para gamitin ako bilang isang panangga. Akala ninyo makukuha ninyo ang pera ko para bayaran ang mga utang ninyo. Akala ninyo maibebenta ninyo ang bahay na ito, ang aking dignidad at marahil pati ang aking buhay para lang iligtas ang sarili ninyong mga balat. Tumingin ako sa mga mayayamang estranghero. Ito ang pamana na gusto ninyong makita, sabi ko sa kanila habang ikinukumpas ang mag-asawang nasa sahig. Ganito ang itsura ng kasakiman kapag tinanggal ang maskara. Pangit, mabaho, desperado at mahina. Tumingin ako muli kay Cynthia. Mukha na siyang maliit. Ang kanyang kayabangan ay nawala na, hinubara ng malupit na liwanag ng katotohanan. Mukha siyang isang dagang na corner. Gusto mo ng palabas? Sabi ko. Gusto mo ng pagpasa ng sulo? Heto na. Wala akong ipapasa sa inyo ni isang sentimo, ni isang dahon ng damo mula sa ari-ariang ito. Tiningnan ko si Lito na nakatayo malapit sa pinto kasama ang kanyang mga tauhan. Nakangisi siya. Tiningnan ko si Isabel na lumabas na mula sa dilim. Hindi na siya takot. Mukha siyang ipinagmamalaki ako. Tapos na akong magpanggap na hangal, sabi ko, at tapos na rin ako sa inyo. Ang tensyon sa silid ay halos masusunog na. Walang gumagalaw. Ngunit hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong isang huling baraha na ilalaro, ang alas sa aking manggas. Napagtanto ni Cynthia na talo na siya. Sinubukan niya ang isang huling desperadong pag-arte. Tumingin siya sa akin. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Itay, pakiusap po, humagulgol siya. Desperado lang po kami, nagkamali po kami, pero pamilya po tayo. Hindi po ninyo pwedeng gawin ito sa amin. May utang po kami sa masasamang tao, Itay. Papatayin po nila kami. May 1 billion kayo. Kailangan po ninyo kaming tulungan. Ama ko po kayo. Tinitigan ko siya, ang kapal talaga ng mukha niya. Hindi mo ako ama, sabi ko ng malamig. At pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na rin ako biyenan. Sumenyas ako sa likod. Si Victoria Sterling, ang aking abogado, ay lumabas mula sa dilim. Naglakad siya, bitbit ang isang briefcase. Umakyat siya sa entablado at iniabot sa akin ang isang dokumento. Tama ka sa isang bagay, Cynthia, sabi ko habang itinaas ang papel. May utang na nga kayo sa masasamang tao. O mas tamang sabihin, dati. Hindi na kayo may utang kay Henderson. Napatingin si Cynthia, may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bibinayaran po ninyo siya? Hindi, sabi ko. Isang madilim na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Hindi ko siya binayaran para sa inyo, binili ko ang utang. Pag-aari ko na ang utang ninyo ngayon, sabi ko. Pag-aari ko ang papeles, pag-aari ko ang interes, at pag-aari ko ang collateral, na ang ibig sabihin, pag-aari ko na kayo. Sa wakas,
tumahimik din ang buong bahay. Kanina lang, ang ingay ng sirena ng pulis ay parang tumutusok sa aking dibdib. Pero ngayon, wala na. Wala na ang sigawan, wala na ang gulo. Nakita ko kung paano isinakay ng mga pulis si Cynthia sa kanilang sasakyan. Nakayuko siya. Marahil ay doon pa lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Ang saktan ang isang batang walang laban, iyon ay isang kasalanan na hindi kayang takpan ng anumang salapi. At si Marco, ang aking anak, napabuntong hininga na lang ako nang maalala ko ang huli naming paghaharap kanina. Hawak ko ang papel kung saan niya pinirmahan ang paglilipat ng kustudiya ni Isabel. Ibinigay niya ang karapatan sa akin. Hindi dahil sa pagmamahal sa bata, kundi dahil wala na siyang mapagpilian. Tinitigan ko siya matagal. Gusto kong makita kung may natitira pang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero wala. Wala akong nakita kundi takot at pagkalito. Dahan-dahan kong inabot sa kanya ang isang sobre. Heto, ang sabi ko sa kanya sa mahinaong boses. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang katotohanan ay sapat na para durugin ang kanyang kayabangan. Binuksan niya ito at nakita ang laman. 1,000 piso. 1,000? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Sapat na iyan para sa pamasahe sa bus. Saan ka man pupunta? Huwag ka nang babalik dito hanggat hindi mo natututunan kung paano maging tao. Tinalikuran ko na siya. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang papalayo. Palayo sa bahay na ito, palayo sa buhay na sinayang niya. Masakit para sa isang ama ang magtaboy ng anak. Masakit. Sobrang sakit, pero kailangan. Minsan, ang tanging paraan para matuto ang isang tao ay ang hayaan siyang madapa at bumangon mag-isa. Nang makaalis na ang lahat, naupo ako sa aking paboritong silya sa beranda. Dumating si Manang, ang tapat naming kasambahay, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay sumasabay sa simoy ng hangin. Nginitian niya ako, isang ngiting nagsasabing, "Tapos na po, Don Arturo, ayos na ang lahat." Lumingon ako sa hardin. Doon nakita ko si Isabel. Nakaupo siya sa swing, ligtas at payapa. Nilapitan siya ng isa sa aming mga driver at inabutan ng makakain. Ang mga taong ito, ang mga tapat na tauhan na nanatili sa tabi ko sa kabila ng lahat. Sila ang tunay kong pamilya. Hindi dugo ang laging nagbibigis sa atin, kundi ang malasakit at katapatan. Tinawag ko si Isabel. "Apo, halika rito." Tumakbo siya palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap na iyon ang nagpatunaw sa lahat ng pagod ko. Ang init ng kanyang yakap ang nagsabi sa akin na tama ang ginawa ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Mula ngayon, bulong ko sa kanya, tuturuan kita. Tuturuan kita hindi lang kung paano magpatakbo ng negosyo. Tuturuan kita kung paano mabuhay ng may dangal. Dahil ang dangal, Isabel, ang dangal ay hindi nabibili ng pera. Iyon ang tunay na yaman na ipapamana ko sa iyo. Pumikit ako at ninamnam ang katahimikan. Magaan na ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Ito na. Ito na ang mong simula ng bago at tunay na buhay para sa aming dalawa.